Nauna na itong bumaba at ipinagbukas ako ng pintuan. Inalalayan ako nitong pababa. Sabay kami pumasok ng hotel kung saan todo happy dito sa aking bewang. Akala mo na may maaagaw ako sa kanya. Baka marinig pa lang ang pangalan niya sumuko na. Wala na ata akong pagkakataon na makilala ang lalaking para sa akin dahil sa lalaking ito. Ready? Sabi nito. Nasa tapat na kami ng pintuan ng conference hall. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Pagbukas ng pintuan ay bumungad sa amin ang ilang mga reporters na naghihintay doon. Nagsimula rin ang mga itong mag-take ng pictures habang papunta kami sa harapan ng table. Para nga akong biglang kinabahan. Sana lang talaga'y maging maayos ito. Confident naman ako kasi magaling naman ako sa mga ganitong gatherings. Parang thesis lang ito noong college. Sa harap ng press, hindi ko inalisan ng ngiti ang mga ito. Kung kailangan titigan ko sila sa mata ay ginagawa ko. Si Austin naman ay todo ang tabi sa akin. Hawak din ito ang kamay ko na nasa lamesa. Ang clingy niya. Ang galing sa drama ng lalaking ito. Dalan-dala niya eh. Sabi ko sa aking isip. Good afternoon. Bati sa amin ng press. Good afternoon. Simulan na natin itong conference. Panimula ni Austin. So, kaya ko kayo pinatawag dito para i-announce ang nalalapit na naming engagement and at the same time, wedding. Nagsimula na magtanong ang mga ito about sa engagement and wedding namin ni Austin. Si Austin lahat ang sumasagot dahil siya lang ang nag-ayos. Sumasagot lang ako kapag may tinatanong sa akin. Like kung paano kami nagsimula ni Austin at madami pang iba. Basta about our love life. Naiba lang ang aura sa conference room nang may tumayong isang reporter at itinanong ang tungkol sa aking pagkatao na hindi naman dapat kasama sa mga itatanong ng mga ito. Miss Mendez, ano pong masasabi ninyo tungkol sa insidente ng pagguho ng tulay 5 taon na ang nakalipas? Nalaki ang mata ko sa tanong nito. Medyo namutla din ako at hindi makapagsalita. Hindi ba't ama niyong si Adrian Mendez ang may kasalanan kung bakit gumuho ang tulay na iyon? Napakuyom ako sa aking palad. Nagsimula na rin magbulungan ng mga ibang reporters. Paano ba ako magsasalita? Hanggang ngayon ay wala pa rin akong pruweba na walang kinalaman doon si Daddy. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos dahil lahat ng plano ko'y masisira dahil sa isang galaw ko at bugso ng damdamin. Isa lang ang masasabi ko. Huminga ako ng maluwag at ngumiti. Naniniwala ako sa kakayanan ng Daddy ko. Naniniwala ako na hindi niya kagustuhan na nangyari 5 years ago. Bukod sa tulay na gumuho, napatunayan niyo naman ang credentials and credibility ng Daddy ko. Lahat kayo, pinapakinabangan ng iba pa niyang ginawa mga tulay. Nagsitahimik ang lahat. Dapat, si Evelyn Gonzalez ang ikakasal kay Austin Morales. Paano mo ipaliliwanag na inagaw mo lang ito sa iyong stepsister? Sasagot sana ako nang sanyasan ni Austin ang ilang guard upang kunin ang reporter at ilabas sa conference hall. I'm sorry everyone. Since nasabi na namin lahat ang details about our engagement and wedding, aalis na kami. Please, feel free to eat anything you want. Thank you, Mr. Morales. Sabi ng mga ito. And congratulations in advance, Mrs. Morales. Hinatak akong palabas ni Austin sa conference hall. Hindi ko na rin nakita ang reporter na nag-uusisa sa akin kanina. Idiniretso agad ako sa kotse ni Austin. Nakita ko pa na galit itong kinuha ang cellphone. Si Aileen ang kausap niya. I told you, Aileen, na trusted reporters lang papapasukin ninyo. Akala ko ba na briefing nyo na mga iyon at hindi magtatanong ng kung ano-ano? Ayusin mo yung gulo kanina. I-cut nyo yung ipalalabas at wala na sana makalalabas na balita tungkol sa reporter na nagtanong tungkol sa tatay ni Jara. Pati na rin ang tungkol kay Evelyn Gonzalez. Kapag may nabasa o napanood ako na hindi ko gusto, sabihin mo hindi ako manghihinayang na ipasara ang kumpanya nila. Nakayakap ako sa aking dibdib. Calm down. Ayos lang naman ako. Sabi ko pa. Actually, hindi ako ayos. Nagngingit-ngit ang puso ko na ungkatin pa ang bagay na iyon. Sa mata nila, ganoon ba talaga kasama ang daddy ko? Kunting panahon na lang, malalaman ko na rin ang totoo at lahat ay gagawin ko. Mapawalang sala at malinis lang ang pangalan ni daddy. Deep in my heart, hindi na kahit kailanman mabubuo ang puso ko. Dahil kulang na, simula nang mawala si daddy. Minsan napapaisip ako kung bakit kailangan ng ganito mga pagsubok sa buhay namin. Ako lang bang nagdudusa? Siguro oo dahil si Mommy nabuo na ang sarili na simula maging pamilya silang tatlo ni Tito Damian at Evelyn. Ako na bahala sa reporter na iyon. Sabi ng Austin nang pasakay na kami sa elevator. Huwag ka na mag-aksay ng panahon pa. Kilala ko naman kung sino nag-utos sa kanya. Bumaling ang tingin ko kay Austin. Hayaan mo lang sila.
Mas magandang kahit papaano'y maging masaya naman sila. Ngising sabi ko. I saw in your eyes na affected ka kapag usapan ng daddy mo. Jara, you can count on me. Gusto ko malaman kung ano ba ang tumatakbo sa isip mo. Kung ano ang plano mo. Hindi ako tanga, Jara. Everything has a reason kaya lahat ginagawa mo. Lahat kinakaya mo. Ikaw na nga nagsabi na ako ang pinakamagaling na walker mo, di ba? Pero bakit hindi mo pa sabihin sa akin na lahat? Tinitigan ko ito. Sakto, pabukas ng elevator at nauna na ako lumabas. Nasa isip ko lang yan. Yung mga sinasabi mo. Ngiting sabi ko at dumiretso na papunta sa suite. Uminto ako tumarap kay Austin. Thank you for your concern. Sabi ko pa. Hindi ko pa pwedeng ipaalam lahat sa'yo, Austin. Maybe, kapag nakakuha na ako ng sapat na ebidensya na hindi kasabot ang pamilya mo sa nangyari kay Daddy. Sabi ko sa isip ko. Tinatanaw ko ang malaking glass window sa aking opisina. Hawak ang ballpen ay dito ko itinuon ang aking galit na nararamdaman. Sherman, outsider po yung reporter na nagulo kamakailan sa press conference. Base po sa tauhan ninyo na nag-interrogate sa kanya. Mga Gonzales po nag-utos. Mukhang hindi sila natatakot sa kaya kong gawin sa kanila. Bulong ko. Humrap ako kay Ailina na kayo ko ngayon. You may go. Sabi ko dito. Gaya ng hinala ko ay tama nga ito. Sinabihan na ako ni Jara tungkol dito. Dahil ba kilalang kilala na niya ang mga Gonzales? Kinuha ko ang cellphone ko, tinawagan ng isang tao. Kamusta yung pinapaimbestigahan ko sa'yo? Sir, pinapacheck po ni Ma'am Jara yung account ng daddy niya 5 years ago. Hindi ko pa matukoy ang pinapahanap ni Ma'am Jara. Dahil wala namang kakaibang transaction sa account ni Mr. Adrian Mendez. Kung may malaman ka kaagad, tawagan mo ako kaagad. Sabi ko sa aking kausap, ibinaba ko na rin ang tawag. Jara Mendez, ano ba talagang hinahanap mo? Ano ba ang sekreto mo? Bakit kailangan mo kumilos ng patago? Bakit? Ilan lang iyan sa mga itinatanong ko sa akin sarili. Lahat nakukuha ko pero hindi ang babaeng ito. Hindi ang buong kaisipan at puso niya. Alam ko wala itong tiwala sa akin kahit pa binigyan ko na ito ng sense of security. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang lahat. Maybe this is not the right time but soon. Pina-organize at arrange ko ng engagement namin sa susunod na linggo ni Jara. Wala naman akong interes sa mga ganitong bagay pero bakit ako pa ang nagpupush na mapaayos itong event? Despite of this feeling, nakakaramdam pa rin ako ng kasiyahan at nag-enjoy ako na gawin ito. Yung maging detail-oriented at kung ano maaring gusto ng isang babae sa ganitong special na okasyon. Iniwan ko ang trabaho ko upang pumunta sa isang mall. Nagpaalam ako kay Ailina, huwag na munang tumanggap ng meeting mamayang hapon. Sa mall, pinuntahan ko agad ang kilalang jewelry shop dito sa Cebu. Kilala ko may-ari pero na totally close. Pagpasok ko sa loob ng store ay sinalubong ako ng manager. Nagpapa-advance call ako kapag pupunta sa isang lugar para wala akong gaanong kasabay mamili. Good morning, Mr. Morales. This way po. Giya sa akin ng lalaki. Pumunta kami sa private room kung saan nandoon sa lamesa at nakahilera ang mga singsing na pagpipilian ko. Isa-isa ding ini-explain sa akin kung ano ang detalye ng singsing. Jara is simple at hindi ko pa alam kung ano ang mga hilig nitong suotin dahil madalang itong magsuot ng jewelry. Pero na lang kung may event kami pupuntahan. It's been months pero hindi ko pa rin ganoon kakilala ang mapapangasawa ko. Dahil nahihirapang mamili sa design, ang pinakamahal na ang binili ko. This will be our engagement rings. Kinuha ng manager ang sizes ng daliri namin at yun ang kinatameme ko. Paano akong bibili ng singsing kung hindi ko alam ang size nito? Bumuntong hininga ako bago ko maisipang tawagan si Jara. Mabilis naman iyong sumagot kaya hindi na ako nahirapan na tanungin ito. What is the size of your left finger? 5. Tipid na sagot nito. Bibilhan mo ako ng singsing? Tanong nito. Not really. Naitanong ko lang. Sabi ko. Bigla kasi ako natorpe nang tanongin ito. Mabuti naman, dahil sa lahat ng jewelry, singsing ang pinakaayaw kong sinusuot. Bye na, busy kami dito sa site. Hindi ko matatapos ang trabaho ko kung iniistorbo mo ko. Siya na mismo nagpatay ng tawag. Siya lang ang babaeng gumagawa sa akin ito. Matalim kong tiningnan ang cellphone ko bago bumaling sa kausap ko. Size 5. I'm sorry, Mr. Morales. Size 5 is not available right now. Kailan niyo po ba kailangan? Next week. As soon as possible, ipa-deliver niyo na. Here's my card.
Abot ko ng blue credit card upang bayaran ang binili ko. Pabalik sa opisina, nagdalawang isip ako. Ipinadiretso ko sa akin driver ang kotse papunta sa site ng Bantayan Project. 30 minutes lang alayo nito sa mall pero dahil traffic, baka abutin ako ng 45 minutes to 1 hour. Pagdating ko sa site, magla-lunchtime na. Abala mga tao sa paligid at hindi na malaya ng mga ito ang aking pagdating. Nakita ko sa di kalayuan si Jara na kausap ang ilang mga tao at tinuturo ang mga ilang bagay para sa gagawin na tulay. Chairman! Salubong sa akin ng isa sa project manager, si Engineer Abad. Sana'y tumawag muna kayo na pupunta pala kayo. Meron bang nagsusurprise visit sa project na kailangan ipinapaalam sa empleyado? Paano ko makikita kung paano kayo magtrabaho? Casual na sagot ko. Sorry ho. This way, Chairman. Dinala ko nito sa barracks. Sa ganitong kainit ng panahon, paanong natatagalan ni Jara na magstay sa arawan? Ang babaeng ito, napakamaton. Hindi man lang marunong mag-alaga ng kanyang sarili. Paano siya matatawag na Mrs. Morales kung ganito ang astan nito? Pagkaabot sa akin ng tubig ni Engineer Abad ay kinausap ko ito. Kamusta itong project? Tanong ko habang nakatitig ang mata sa babaeng tanaw ko. Maayos naman po. Wala namang nagiging problema sa supplier natin. Si Jara ang nagsusupervise sa mga ito at wala naman ako masasabi dahil pulido kung ito'y magtrabaho. Para lang sa inyong uncle at pinsan. Madalas kasi silang magkasagutan lalo na kapag may ayaw sa Engineer Jara. Really? After nila magkasagutan, anong nangyayari? Wala silang magawa kay Engineer Jara. Lahat ng anggulo, alam na batang iyan. Kapag may sagot o suggestion ng uncle nyo, binabara niya agad lalo pa at mali sa kanyang pananaw. Sa tingin mo, sinong tama sa kanila? May punto naman sa Engineer Jara. Kahit pa ilang taon pa lang ito sa industry, ay madami na itong alam. Marahil nakuha niya ang talento ng kanyang ama na si Adrian. Nagtaka ko sa sinabi ni Engineer Abad. Kilala mo ang ama ni Jara? Tanong ko. Magkaklase po kami since college at ilang taon na naging magkatrabaho sa mga ginawa nito mga tulay. Nakita ko ang pagkailang ni Engineer Abad sa akin nang mapag-usapan ng ama ni Jara. Chairman, babalik na ako sa trabaho. Malapit na rin mag-lunch break at kailangan ko na ayusin ang mga tao. Naghintay ako ng ilang minuto pa sa barracks at hindi man ako napapansin ng babaeng ito dahil sa pagiging dedicated sa trabaho. Ang focus niya ay nasa ginagawa niya lang. Namasdan ko pa ito sa kanyang suot ng hard cut. Bagay sa kanya iyon. Naka-full safety clothes ito lalo na't kailangan nila ito sa trabaho. Napatakbo ito sa gawi ko nang makita niya ako. Bakit nandito ka? Tanong niya sa akin na tinuhubad ang hard hat pati na ang vest na suot nito. Masama bang bisitahin ang project ng kumpanya ko? Hindi naman sa ganoon. Hindi lang ako makapaniwala na ang chairman pupunta sa ganitong kainit at kaalikabok na lugar. Ngising sabi nito. At least, now you know. Yes, hintayin mo ako, papalit lang ako ng damit. Saan? Diyan, sa loob. May problema ba? All this time, diyan ka nagpapalit ng damit? Tapos halos lahat ng kasama mo dito puro lalaki? Jara? Pwede ba? Lakas ng boses mo. Ano namang problema mo? Masama ko itong tinitigan. Paano na lang kung sinong Poncio Pilato sumilip sa kanya? Hindi ba siya aware sa paligid niya? Sumigaw muli ako at this time project manager na ang tinawag ko. Engineer Abad! Create extra barracks for my wife only. Utos ko. Pinalingan ko muli si Jara. Get your things. Doon ka sa kotse magbihis. Sabi ko sabay tayo sa kinaupan ko. Ano? Tutunga nga ka dalag dyan? O ako pang kukuha ng gamit mo? Inis kong tanong sa kanya. Pagkakuha nito ng gamit ay hinila ko na itong pasakay sa kotse. Itinula ko pa itong papasok sa loob. Aray? Ano naman bang problema mo, Austin? Tanong nito. Hindi ka ba aware sa paligid mo? Paano na lang kung masalipan ka ng mga trabahador dito? Hindi ka talaga nag-iisip? Masyado kang careless pagdating sa sarili at katawan mo? Really? Yan ba talaga ikinagagalit mo? FYI, Mr. Morales, hindi ako careless at higit sa lahat, pinapahalagahan ko ang katawan ko. Sa tingin mo ba, ikaw makakauna sa akin kung naging pabaya ko? Galit na nito sa akin. Padabog nitong kinuha ang pampalit na damit sa kanyang bag. Pahubad na nga ito ng damit nang matalim niya akong tinitigan. Ano? Tititigan mo lang ako? Mr. Morales, kahit magiging asawa na kita, wala ka pa rin karapatan na titigan ako ng ganyan. Talikod! Sigaw na naman ito sa akin. Aba, kanina ka pa. Ikaw talaga may gana magalit sa akin. I'm just concerned with you.
Hindi ito sumagot pero ito ang tumalikod sa akin. Napalunok ako nang makita na itinataas na nito ang kanyang damit. Ang makinis nitong balat ay napakalambot. Kapag hinahaplos ko nga ang katawan niya, ay with handle and care pa. Kumbaga sa expensive vase, mahal ito na dapat ingatan. Pagkarap nito ay tulala pa rin ako. Ano, gandang-ganda ka sa view? Kung bukas lang bintana ng kotse mo, malamang pinasukan ka na ng langaw. Sabi nito, nakayakap ito sa kanyang dibdib na magsalitang muli. Nagugutom na ako. May malapit na karinderya dyan. Nadaanan niyo yun kanina, doon na tayo kumain. Mabilis ang tibok ng puso ko na hindi maintindihan. Is it normal pulse rate? Sa tingin ko'y hindi. Austin! Tawag muli nito sa akin. Bingi ako at nakatitig lang ako sa babaeng kaharap ko. Nakakapanlaway at nakakaakit ang mapupulang labi nito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na halikan ito. Sa umpisa'y magkalapat lang iyon pero higit pa doon ang gusto ko. Tumutugon siya sa aking halik pero ganoon pa rin ang pwesto nito. Naramdaman ko na lang ang pagtulak nito sa akin at iniiwas ang kanyang muka. She cleared her throat. Tama na. Mahinang sambit nito. Gutom na ako. Napapikit ako ng mariin. Napakuyom ang aking palad. Nawala na naman ako sa aking sarili. Lead away. Sabi ko kay Jaro at bumaling sa bintana. Ito na nagsabi sa akin driver ko saan yung kainan. Along the way nga ito at hindi ko napansin dahil busy ako kaninang mag-check ng mga mails sa cellphone. Dito talaga, Jara? Madaming restaurant dyan, okay? E di kung ayaw mo, maghanap ka ng sarili mong kakainan. Basta ako dito kakain. Bahala ka dyan. Nauna na itong pumasok sa karinderya. Karinderya ito pero sa labas parang resto ang dating. Pagpasok sa loob ay ang daming ang kumakain. Natanawan ko si Jara na nasa unahan na tumitingin ng makakain. Paglapit ko nga ay dala na nito ang kanyang pagkain. Doon ako upo. Hintayin na lang kita doon. Sabi nito sabay nilagpasan na ako. Napalug ako sa necktie ko. Kung ituring ako ng babaeng ito ay parang ordinaryong tao lang ako. Mariin na naman akong napapikit. Hindi ako umorder ng pagkain at dumiretso ako kung saang table siya nakaupo habang kumakain. Let's share. Sabi ko, kulang sa akin to, makikihati ka pa. Pero pwede na din. Pasensya na, alam kong hindi ka sanay sa ganitong lugar. Sa susunod, hindi na mauulit. Iniabot dito sa akin ang isang plato. Hinati niya ang kanin pati na rin ang ulam na binili niya. Sandali, ikukuha kita ng kutsara tinidor. Akmang tatayo ito nang pinigilan ko. I'm fine with your spoon. After mo, sumubo ako naman. May laway ko na to eh. Sabi nito at iniangat ang kutsara. Bakit? Kapag hinahalikan kita, hindi ko ba natitikman ang laway mo? Pareho lang yun. Nakita ko na namula ito sa sinabi ko. Muli itong umupo at nagsimula ng sumubo. Nga, ako na magsusubo sa'yo. Sabi nito. Dali, nga na. Inginang ako naman ang bibig ko. I feel like I'm a 4-year-old kid dahil sa ginagawa nito. Pagkatapos niya sumubo, ako naman ang sinusubuan niya pero tansya ko ay mas marami pa rin itong nakain. Di ba masarap? Paminsan-minsan kumain ka sa mga ordinaryong mga kainan. Sabi pa nito. But how? Since birth, hindi ako dinadala ng magulang ko sa ganitong klaseng lugar. That is why tinuturuan kita ng ginagawa ko. Kung ano yung mga normal na ginagawa ko, ito yun. Mas magandang alam natin yung kanya-kanyang gusto o hindi natin. At least, makakapag-adjust ako o ikaw, hindi ba? Alam mo sa ating dalawa, perfect ka at ako'y hindi. We are imperfect couple. You know, pero syempre hindi naman hadlang ang weakness natin para hindi magkasundo, di ba? Little by little, ma-accept din natin ang kanya-kanya nating ugali. You're right. Since na-open up mo yan, bumili ako ng sing-sing. Kahit ayaw mo. Like sabi mo nga kanina, dapat isuot mo yun dahil engagement ring natin iyon. At isa pa, kapag kinasal tayo, kailangan mo ring suotin ang wedding ring natin, tama? So ngayon, simulan mo nang mag-adjust dahil hindi ako papayag na hindi mo susuotin ang mga sing-sing na iyon. Jara, isa lang doon ang hindi mo isuot. Ididikit ko talaga sa daliri mo ang sing-sing para hindi mo makalimutan. Ay, irap nito. Alam mo, pinoproblema ko na yan. Kahit ayoko, syempre kailangan, di ba? Eh, huwag ka mag-alala. Mabilis ako makapag-adjust. Minsan kahit ayoko, kung kinakailangan ginagawa ko. Good, let's go. Ipinagpaalam na kita kay Engineer Abad. So, opisina ka na magpalipas ng oras. Austin! Don't interfere with my work. Ano na lang ang isipin ng mga iyon? Pinagpaguran ko, lisensya ko tapos pedix lang? Next time, I will get your approval bago magdesisyon. Kaswal kong sagot. Whatever.
You're the boss. Kaya kung ano sabihin ng boss, gagawin ko. Ngiting sabi nito. Naging okay na ang mood nito pagkatapos kumain. Gutom lang kaya siya kanina kaya nagtatantrums? Tanong ko sa aking sarili. Sa kotse ay tahimik lang ito at hindi ko na malaya na tulog na ito. Tumingin ako sa oras at may 30 minutes pa naman bago makarating sa opisina. Makakapagpahinga pa ito. Kinuha ko ang ulo nito at sinandal ko sa aking balikat. Inalalayan ko rin ang ulo nito para hindi malikot. Napabuntong hininga ako habang nakaharap sa salamin. Ako ba talaga ito? Siyempre wala nang iba. Nanibago lang ako sa mamahali na aking suot at pagkakaayos. Heavy makeup, kakaibang klase ng buhok at accessories. Nakakapanibago. Kinausap ko ang sarili ko habang nakaharap sa salamin. I thought ready ako sa mga mangyayari pero hindi pa pala. Ito ang araw ng engagement namin ni Austin at wala na itong bawian. Dito kami nagstay sa hotel kung saan gaganapin ang engagement party. Wala na talaga itong bawian dahil ito na talaga. Hindi ko inaakala na ang mga plano ko ay unti-unti nang nangyayari. But I know, medyo malayo pa ako sa katotohanan. Nabaling ang atensyon ko nang may kumatok sa aking kwarto. Bumungad sa akin sa Austin. Tinitigan ko ito ng matagal. Kahit anong suotin niya ay napakagwapo talaga nito. Hindi halata sa edad niya na 30 plus na siya dahil sa kakisigan nito. Ready, Miss Mendez? Yes, I'm ready. Ngiting tugon ko sa kanya. Shall we? Naghihintay ng pamilya natin sa baba at ang iba pang bisita. Inilahad nito ang braso niya kung saan ikinawit kong aking kamay. Habang naglalakad ay kinakabahan ako. Bakit bigla na lang ako nakaramdam ng kaba? Alam ko namang hindi magiging espesyal ang gabing ito dahil palabas lang ang lahat. Sa banquet hall, bumukas ang 2 pintuan. Madilim ang buong paligid at tanging ilaw lang sa gitna ang liwanag na tinatanawan ko. Kung saan kami lalakad ni Austin ay doon lang nakabukas ang ilaw. Wala na akong ideya pa kung sino-sino ang bisita o anong itsura ng venue. Sana'y matapos ng gabing ito. Sabi ko pa sa isip. Ladies first. Sabi nito't inilahad ang kanyang kamay upang paunahin akong maglakad. Okay. Tipid kong tugon. Naglakad ako sa aisle at lumakad papunta sa harap. Dahan-dahan ako lumakad at nang nasa kalagitnaan ako ay naulinigan ko ang musika. Late 80s or 90s yung kanta. Ang sarap pakinggan. Nakakakilig at nakakataba ng puso na marinig ang kanta. May meaning ba itong kanta na ito? I didn't expect na magiging romantic na ganito sa Austin. Masyado niyang ginagaling ang umarte at ayusin ang lahat para hindi halatang nagpapanggap lang kami. I smile nang hindi inaasahan. Ngayon lang kasi nangyari sa akin ang ganito. Kahit pagpapanggap lang, napakasarap sa pakiramdam. At alam ko in the future, mahahanap din namin ni Austin ang kanya-kanya para sa amin. Hindi pa man natatapos ang kanta ay mas gumanda ang ngiti ko sa aking mga labi. Nasa unahan na ako ng stage at paglingon ko, hindi ko inaasahan ang mga susunod na pangyayari. Nastatwa ako at hindi malaman kung anong sasabihin. Nakatitig lang ako sa lalaking nakaluhod sa aking harapan. Chara, I know this is our engagement party. I'm sorry dahil hindi man lang ako formal na inalukan ng kasal. I hope hindi pa huli ang aking proposal. Sabi nito. Kinuha nito ang isang box sa loob ng kanyang coat. Chara Mendez, will you marry me? In front of our families and guests. Gusto ko maging witness silang lahat na hindi kita pinilit at bukal sa loob mo ang pagpapakasal sa akin. Maluha-luha ako sa sinabi nito. Tumango lang ako at iniabot ko sa kanyang aking kamay. Yes, Mr. Austin Morales. I will marry you. Thank you for your formal proposal. He didn't expect this. Mahalaga na sa akin na nagkakaintindihan tayong dalawa. Thank you so much. Lumuhod ako upang pumantay kay Austin at iyakap ito. Pagkatapos ng ilang segundong pagyayakapan ay bumukas ang lahat ng ilaw. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid namin. Sa Austin ang unang tumayo at nagtayo sa akin. Pagtingin ko sa aming harapan ay nandoon ang mga taong maligaya para sa amin. Nandoon ang buong pamilya ni Austin. Nandoon din ang pamilya Gonzales. Wala na akong pakaalam kung masaya o malungkot sila. Ang mahalaga sa akin ay ang gabi na ito na tiyak hindi ko makakalimutan kailanman. Nagsimula ang maiksing program. Itinuon din namin ang aming mga atensyon sa mga bumati sa amin. Kaliwat kanan ng mga ito at hindi ko alam kung saan sila nanggagaling. Maging sa lolo at lola ay pinakikilala ko sa mga kaibigan at kamag-anak nila. Sila ang kasama ko habang busy si Austin na kausap ang ibang kliyente ng kumpanya.
Nagpaalam ako sandali sa dalawang matanda upang pumunta sa restroom. Kanina pa ako naiihi kaya nagmamadali rin akong pumasok ng banyo. Pagkatapos ay lumabas na ako ng cubicle. Nandoon si Evelyn at nag-aayos ng kanyang makeup. Hindi ko na ito pinansin pa dahil ayoko nang makagulo o gumawa pa ng dahilan para magtalo kami. Nagugas ako ng kamay at agad sana lalabas ng hinatak nito ang aking braso upang pigilan. Hindi ako nagpunta dito para awayin ka. May taong gustong kumausap sa'yo. Sabi nito. Evelyn, wala na akong panahon para pakinggan ka. Sabi ko. Ito na pala siya. Ngising sabi nito. Napatingin ako sa aking harapan. Tumalim ang mata ko at nabuhay sa dugo ko ang galit. Matalim kong tinitigan sa Evelyn dahil alam kong pakanana naman niya ito. Gusto ko lang makausap ni Henry. Tinulungan ko na rin dahil naaawa naman ako sa kanya. Sis, hindi ba't si Henry naman talagang mahal mo? Now it's your moment para makausap siya. Sabi nito sabay kindat sa akin. Iniwan niya kaming dalawa ni Henry sa labas ng restroom. Nakita ko na bumalik sa party si Evelyn. Hindi ko gusto ito at iba ang aking kutob. Jara. Tawag nito at nangingilid ang luha sa mata. Please, huwag mong ituloy ito. I know ako pa rin ang mahal mo at ganun din ako. Please give me a chance to prove my love for you, Jara. Hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa tayong dalawa. Hinawakan ni Henry ang kamay ko at nagmamakaawa. Napangisa ko sa kanya at tinabig ang kamay nito. Ang kapal din ang mukha mo para isipin mong mahal kita. Saan mo ba napulot yan? Kay Evelyn? Alam mo bagay talaga kayo magsama. Pareho kayong mga baliw. Akman tatalikuran ko na ito at aalis nang yakapin ako nitong patalikod. Pilit kong tinatanggal ang yakap nito ngunit mahigpit iyon. Tigilan mo na ako, Henry. Matagal na tayong tapos at kahit kailan hindi na kita babalikan. Hindi na kita mahal. Matagal na. Kaya tigilan mo na ako. Sabi ko sa kanya. Bitiwan mo ako, ano ba? Pagpupumiglas kong sabi. Hindi. Hindi ako makapapayag na makuha ka lang basta-basta ng Morales na yun sa akin. Iniharap ako ni Henry sa kanya at akmang halikan ako nang sinampal ko ito ng malakas. Nagulat ito at nabitawan ako. Ulitin mo pang harasin ako at hindi lang yan ang mangyayari sa'yo. Banta ko. Paglingon kong pabalik sa banquet hall ay namataan ko na si Austin. Nakaakbay naman si Evelyn sa kanya. Hindi ko nagpatinag sa nakikita ko at dinaanan ko ito. Pagkatapat ko kay Evelyn ay tumingin ako sa kanya ng may malamig na mukha. Evelyn, kahit ano gagawin mo talaga? Well, sorry. Mali ka ng taong nilapitan. What makes you think na mahal ko pa si Henry? Masyado mong minamaliit ang pagkatao ko. Alam mo? Thanks to you. At dahil sa'yo nagkahiwalay kami ng walang kwentang lalaking iyan. Masyado kang pathetic. Ang kapal din ang mukha mo na umakbay sa future husband ko. Napangiwi ako. Tiningnan ko rin na matalim si Austin na madilim din ang mukha nito. Nalagpasan ko ang dalawa. Naiinis ako. Mali. Nagagalit ako hanggang ngayon dahil hinahayaan ni Austin na lasunin ni Evelyn ang kanyang isipan. Kung anong isipin niya ay wala na akong pakialam. Pagbalik sa party, sinalubong ko sila lolo at lola na kausap si Tito Damian at mommy. Hindi na ako nag-abalang umupo at nagpaalam na ako sa mga ito. Lola, lolo, mauna na ako. Medyo sumama pong pakiramdam ko. Bibisita po kami sa weekend na Austin. Ngiti kong pamamaalam sa kanila. Lolo, see you po. Can't wait to play again with you. Bumaling naman ako kay Tito Damian at mommy. Tito, mom, salamat po sa suporta ninyo. Bibisitahin ko na lang din po kayo sa bahay sa mga susunod na araw. Good night. Nasaan ba si Austin, Iha? Magpahatid ka na sa kanya. Sabi ni Lola sa akin. Oh, he's there, Lola. Turo ko't magkasama sila ni Evelyn. Don't worry, Lola. Hayaan niyo na po muna sa Austin dito na asikasuhin ang bisita namin. Mauna na ho ako. Paalam ko at mabilis na umalis ng banquet hall. Dire-diretso akong umalis at walang lingon-lingon sa aking paligid. Wala akong pakialam at wala akong naririnig. Paglabas sa hotel, may taxi na roon. Tama-tama at mabilis ako makakaalis sa lugar na ito. Nagpahatid ako sa condo ni Tiffany. Palagi kong dala ang susi ng condo in case of emergency tulad nito. Pagkasara ko ng pinto ay dumiretso agad ako sa minibar. Ininom ko ang alak doon. Wala akong pakialam kung malasing ako dahil alam kong safe ako sa bahay na ito. Nainis ako sa aking sarili. Ano bang ikinasasama ko ng loob? Ang pinuntahan ako ng walang hiyang si Henry? O si Austin na mukhang naniniwala sa palabas na Evelyn? Mga toxic silang lahat.
Nilago ko ang isang buong bote. Hindi ko yun tinatantanan hanggang sa hindi nauubos. May pagkakataon talaga na hindi ko pa rin mahandle ang emotion ko. Napadukdok ako sa counter at doon ibinuhos lahat ng luha na kailangan kong ilabas. Minsan kasi kahit gaano ako katatag, may pagkakataon na bigla ko nalang gustong umiyak. Nagpakalasing ako hanggang sa maging manhid na ang pakiramdam ko. Para maibsan ang galit ko, ibinato ko ang bote ng alak sa sahig kung saan nagkalat ang mga basag na bote. Napasabunot ako sa aking buhok, feeling miserable. Hindi ko na alam ang sumunod na mga nangyari dahil ang huling ginawa ko ay pumunta sa kwarto upang mahiga at matulog.